Yan, naka-record na ba tayo? Okay. So, ano pa? Sige po, mag ano tayo mamaya, mag-compute tayo. Bali sa ngayon po talaga, hindi pwede ma-withdraw for 45 days. Yun yung binabanggit mo ni Ma'am Marian. Yes po, yan mag-update na tayo, no? Meron tayong 45 days lock-in dyan. So sige po, permission to share my screen na po, no? Para makapag-update na tayo. Sa mga willing lang pong makinig. Permission to share my screen ulit. Okay. Kita na po, no? Diyan tayo natapos. So dito tayo sa updates. Isinama ko na rin naman yan. Yan. Bago ko ipakita yung dashboard, ito po yung updates natin. So, TTT wallet updates natin ito ha. Changes to TGE and TT distribution. Okay? Para po maiwasan natin yung market manipulation, nag-implement po si company ng 45 days lock-up period para po, no, ito po ay safety natin ng lahat, safeguards against potential market manipulation. Allowing for a stable and organic growth trajectory to roughly $7. Okay? Yung strategy na ginawa po ng company natin ay naka-align po sa onboarding of partners into our ecosystem, providing a controlled environment to gradually raise the token price with the added demand. Kaya po ito, no, nakalock ng 45 days, no, para po ma-sure natin na wala pong mangyaring market manipulation kasi mas marami po talaga kasi ngayon kapag halimbawa nagkaroon na agad no ng withdrawal or doon sa mga so rewards natin bigla kasing ang dami, 'di ba? So yung strategy na ginawa ng ating company, kinontrol niya lang naman yung withdrawal no yung mga dati natin yung mula yung kinita natin mula nung January hanggang January 15 na kinita natin, nilipat niya sa TT distribution. Tama? Pero hindi naman ibig sabihin na hindi mo na siya makukuha. Okay? Nag-distribute lang siya. I-distribute niya po ito. No, meron po tayong vesting period na tinatawag. Okay? And then, pwede mo naman ding magamit. No? Pwede mo pang magamit, hindi siya matutulog. Ako nga, nagpapasalamat nga ako eh. Para kung meron akong ang tawag dito sa bangko, yung hindi mo agad makukuha yung money mo, no? Para kang may ganun. Anong tawag sa ganun? Time deposit. Yan. Thank you so much, Ma'am Marian. Yan, thankful ako kasi ako talaga nag-dispose ako ng token noong January 15 kasi 'di ba lumabas yung mga interest natin, 'di ba? Eh halos tatlong account ko meron. Halos tigkakalahati lang inilabas ko sa tatlong account ko na yon. Yung kalahati hinold ko talaga siya. Okay? Para nga sana yun nga ma-try ko sa Bitmart. Pero ang nangyari, 'di ba, nandoon siya sa distribution ng TTT. So okay lang din kasi para kang may time deposit. Ginawa yan ni company, for example, nasa distribution siya, nandiyon yung ang value ng token natin ngayon isa sa $3. Okay? Kung halimbawa, no, tumaas ang value ng token ng $5, $7, 'di ba? Mas pabor sa atin 'yun. Tama? Kasi may naka-hold ka dyan na token, kung magkano yung naging value ng token, ganun mo siya pwedeng ibenta. Nagets niyo po? Although, pwede mo naman siyang gamitin. Okay? Pwede mo siyang gamitin. Ito ha, yung wallet breakdown natin, from token 1 wallet, no? 'Di ba nakalock siya ng 6 months vesting period. So, first month, ilalabas niya sa iyo 10%. Diyan nagsisimula ha, 10%. Second month, 10%. Third month, 15%. Fourth month, 14%. Fifth month, 25%. And then 6th month, 25%. Yung mga lahat na nasa token wallet mo, no? Na inilagay doon sa distribution wallet. Lahat ng mabivested credits, matatransfer po yan sa distribution wallet. Kaya makikita mo yan. Kung halimbawa, may laman yung token 1 mo, nabawasan ng 10%, pumasok siya doon sa distribution wallet. Okay? So ngayon, yung nasa wallet mo naman na distribution wallet, pwede mo siyang gamitin.
Pwede mo siyang gamitin ha, mamaya paliwanag ko sa inyo. Yung nasa token 2 naman na wallet, kung may laman yung token wallet mo, nakalock siya ng 3, kaya makikita nyo dyan, sa tatlong dot, walang withdrawal, di ba, nakalagay? Kasi nakalock siya ng 3 months vesting period. Yun naman ang lalabas niya, sa unang month, 20%. Ikalawang month, 30%. Ikatlong month, 50%. Lahat din ng mabe-vested credits matatransfer po sa distribution wallet. Kaya meron tayong distribution wallet para ma-monitor mo na yung 20% ko pala pumasok na sa distribution wallet ko. Okay? Yung rewards wallet naman natin, yung rewards, rebates na na-generate before January 16, mamove din sa TTT distribution wallet. Yun yung nangyari sa atin ngayon. Okay? After January 16, ngayon onwards, yung available functions, including withdrawal, trading, transfers, and AI bundle subscription, hanggang 100%, no? Pwede mo siyang magamit. Okay? Or pwede mo siyang ma-withdraw. Lahat ng transaction po na mangyayari January 16 onwards na papasok sa rewards wallet mo, yan po malinaw po lahat po available functions. Kaya makikita ninyo yan dyan, di ba, sa rewards wallet, meron ng withdrawal. Tama? Yung TTT wallet naman, ito naman yung ginagamit natin na nagpa-purchase tayo ng token from Bitmart. Dito naman siya papasok. Okay. Dito papasok sa TTT wallet. Halimbawa, bumili ka ng token kay Bitmart. Dito papasok yun sa TTT wallet. Diyan mo kukunin, napapakita ko sa inyo mamaya, diyan nyo kukunin yung wallet address. Okay? Yung functions din niya include withdrawal, trading, transfer, AI bundle subscription, hanggang 100% pwede mo siyang magamit. Okay? Yung royalty wallet naman, yung royalty, yan yung nakikita ninyo na kapag ka naka 300 ka na subscription, tapos meron kang 500 na trading, meron kang 0.5%, di ba? So, lahat yan, diyan pupunta sa royalty wallet. Yung royalty wallet naman, nagpa-function siya including purchasing subscription up to 70%. And pwede siyang matransfer. Okay? Pwede mong pambili ng subscription, 70%. Yung 30%, yun yung kukunin mong USDT sa Bitmart. Okay? Yung distribution wallet naman, ito yung sinasabi na consist of vested from token 1, yung pinaliwanag ko, from token 2 credits and TT rewards credits. 45 days nakalock in siya. Hindi siya pwedeng ma-withdraw or no non-withdrawal credits, di ba? Pero pwede po siyang ma-transfer pag may gustong bumili sa'yo. Available sa uplines and downlines hindi siya pwede sa crossline. Kaya kung gusto niyo magpasa sa crossline or gusto niyo magbenta sa crossline, hingin nyo muna yung presence ni upline para si upline yung magta-transfer doon sa downline mo kung sino yung bloodline na upline ninyo. Okay? Ang AI bundle naman, yan, pwede mo siyang magamit up to 50%. So, ibig sabihin, 50% pwede mong kunin sa distribution wallet, 50% pwede mong kunin sa USDT. Malinaw ha? Yun yung AI bundle or sa staking na tinatawag natin. Yung subscription purchases naman, kapag ka naman, kapag ka naman yung subscription, 70% naman yung makukuha mo dyan. Yung pwede mong gamitin. Yung 30% naman sa USDT. Okay, malinaw po ha? Anong question ni ma'am? Saan po manggagaling ang magiging laman ng TT Rewards at TT Wallet? Yung rewards, of course, kapag ka merong nag-join sa'yo, may direct referral ka, may pairing ka, di ba? At meron kang interest na lumabas, dun papasok yun sa rewards. Yung TT Wallet naman, yung mga transaction na ginawa mo sa Bitmart. Kasi may deposit by crypto dyan. So, deposit by crypto, dun mo kukunin sa wallet, yung pinaka-wallet address, para yun ang ilalagay mo kay Bitmart. Okay? Malinaw po ha? Nasagot ko pa ba yung question? Okay. Further details. Ito. Yung TTT rewards, yan. Diyan nakalagay na pwede na siyang i-withdraw, pwede mag-transfer, pwede mag-purchase ng AI bundle 100%, pwede mag-purchase ng subscription 100%.
lahat ng papasok sa rewards nyo mula nung January 16, 100% pwede mo siyang gamitin pambili ng bundle at ng subscription. And pwede mo siyang i-transfer sa upline, sa downline, and withdrawable na siya. Okay, may nakalagay na. TTT wallet naman, kung may laman ng TTT wallet mo, pwede mo din siyang i-withdraw. Pwede ka ding mag-transfer, no, sa mga upline, downline, or downline. Kapag crossline, pwedeng ipaabot kay upline. Pwede mo rin siya magamit 100% na AI bundle, pang purchase ng subscription 100% kung wala kang token, tapos nag-process ka sa wallet mo, na ginamit mo yung pagpa-purchase sa Bitmart, pwede mong gamitin yan 100%. Kahit dati naman yung sa wallet, kapag nag-transact ka sa Binance, pag wala kang token, pwede mo siya magamit 100%. No, marami na rin nagtanong sa akin yan. Pwede, kasi na-try ko siya. Okay? TTT royalty naman, ito yung nanggagaling. Yung TTT royalty, dyan nanggagaling yung royalties ng trading mo. Sabi ko nga, kapag ka naka 300 ka na subscription at may trading ka na 500, di ba? Tulad din sa presentation natin kanina, may royalty ka na. Yung mga royalty na papasok doon, pwede mo din siyang i-transfer sa mga gustong bumili at pwede rin siyang pang-purchase ng subscription up to 70%. Okay? Paano ba mag-compute? Madali lang naman. Kung halimbawa yung $100 natin, magkano ang value ngayon? No? Magkano ang value ngayon sa token natin? Okay? Mamaya ko ipakita sa inyo yung computation. Sabihin ko lang muna. Halimbawa, $100, di ba? I-divide mo yan sa 3. Okay? I-divide mo yan sa 3 para makuha mo yung token. So, 33.33333, 6 na 3. Di ba? Kung paano mo makuha yung percentage, simple lang. I-times mo lang siya sa 70% para makuha mo yung 23.3333. Basta 6 na 3. Okay? 23 tapos 6 na 3. So, ganyan po yung computation. Ngayon, para makuha mo yung 70%, yun ang kailangan mo, magkano na lang yung kailangan mo, edi pwede mo nang i-minus yung 33.333 sa 23. So yung 10% and 30% niya is nasa 10 token. Although 9.9999 something kasi siya, kaya lang kasi 'di ba, kapag ka may decimal point tapos more than 5 yung value, 'di ba, ng decimal point, pinag-aralan yan sa math dati. Pag more than 5, mag-a-add ka ng isa. Tama? 99999 yun. Kaya kailangan mo maging 10 para makumpleto mo siya, yung 33.33. Okay? Nag-gets po? So mamaya pakita ko sa inyo. Madali lang naman, ganun lang yung computation na ginagawa ko po, no? Basta kunin yung 30%. Ita-times nyo lang siya, 33.333. Basta kumpletuhin nyo talaga yung decimal points na 6. Kasi kapag hindi nyo din kinumpleto, isa lang yung magkulang dyan, hindi talaga siya magpa-process, no? So, kailangan yung kumpletuhin yun and then i-times nyo siya sa 70%. Okay? Para makuha nyo. Sa number 3, TT3 rewards, ano yung purchase subscription 100%? Kapag may laman po, yung rewards mo na pumasok simula nung January 16 hanggang 2023, pwede mo na siyang ipambili ng buong subscription na 100%. Ibig sabihin, buong token na 33, halimbawa may laman yung token mo ng may laman yung TTT rewards mo ng 33.3333, di ba? Pwede mo na siyang gamitin lahat. Hindi ka na magpa-process sa USDT. Pwede yun. Basta yung rewards nang galing mula nung January 16 na process. Okay? After 45 days, may ililipat po ba sa TTT Rewards wallet yung nasa TTT distribution na wallet natin? I think after 45 days, magkakaroon na siya ng option ng withdrawal. Okay? So yun ang pagkakaintindi ko ha. Correct me if I'm wrong sa mga mentor. Yun ang pagkakaintindi ko. Kasi kaya lang naman siya nakalock in. Kasi nga, halimbawa, lumaki yung value ng token mo. Kung magkano yung value ng token, ganun yung pwede mo siyang ibenta. Diba? After 45 days, pwede na magkaroon siya ng option ng withdrawal. Hindi na siguro siya ililipat sa TTT Rewards Wallet kasi yung mga nasa TTT Rewards Wallet, yun po yung mga bago na transaction na ibibigay ni company sa'yo sa mga rewards na makukuha mo everyday para hindi sila malito or hindi ka din malito. Na ibig sabihin, kapag may sales ka, papasok yun sa rewards wallet. Ano yung sales? Subscription po yun. Okay? Subscription yun ha.
Ang sa staking, ang pwede mong kitain yung mga tier dividends and royalty. Okay, malinaw po? Pag nag-withdraw po ba tayo, kailangan mo natin ibenta yung token sa Bitmart. Pag nag-withdraw tayo, siguro yung token natin, oo, ibebenta mo yung sa Bitmart or may transaction din doon kung paano i-withdraw. Kasi sa Binance dati, parang may buy and sell din na tinatawag. Gusto mong i-sell yung token mo, no po? Tapos, sa Binance kasi dati, yung i-sell mo yung token mo, pag may bibili, ipo-forward sa GCash mo. Okay? Malamang ganun din po ang gagawin kapag ka napunta na sa Bitmart, no? Kapag napunta na sa Bitmart yung token mo, pwede mo na siyang ibenta. Sure man na may bibili ng token sa Bitmart? Yes. Kasi nga po, 'di ba? Kaya ginawa ng 50-50. Okay? Kaya ginawa na 50-50. Ibig sabihin, yung own token mo, 50% lang yung pwede mo magamit. Yung 50% kailangan pa din pong dumaan sa Bitmart. Kaya sure na may bibili kasi more than million na po, 'di ba? Ang dami na pong members ni Titan, hindi lang po dito sa Pilipinas, no? Marami tayong leaders sa India, 'di ba? Saan-saang lugar, yung pinakita ko kanina sa active markets. Yun po, marami pong bibili talaga diyan. Okay? Kaya sure. 101%. Ngayon pa nga lang, ang dami na bumibili ng token sa Bitmart eh. 'Di ba? Eh yung supply niya, 'di ba? Oh, ang dami din. So further details, yung TTT distribution, ito karamihan sa mga nagtatanong, yung galing nga sa token 1 credits, token 2, at saka sa TTT rewards. Yan, lahat ng credits transferred release, there will be locked in for 45 days, non-withdrawn, transferable to upline, downline, use purchase. Ayan, inulit lang din, no? Kanina lang sinabi ko na din. Tapos system will have breakdown of how much TTT1, TTT2, TTTR, excess AI bundle staking before the January 16 payout. Vesting, no change, but will be credited to TTT distribution wallet. Ayan, kaya baka magtaka kayo, mabawasan yung token 1 ninyo. Ngayong month na to, pumasok na siya doon sa distribution wallet. Next month ulit, papasok ulit siya 10%. Next month ulit, kailangan papasok ulit siya. Ganun yung mga ano niya ha. So, malinaw na po ha. So, yung AI bundle staking naman, contracts before 16th, existing contracts remain unchanged in terms of payout investing period. So, yun na po yun. Yung mga nagbili ng AI bundle staking contracts bago mag 16. And then after 16 naman, yung new AI bundles initiated after 16 January will credit rewards and principal to the TT Rewards wallet upon payout maturity. So yung monthly payout schedule natin, effective immediately, individual returns, their dividends and principal will be paid out on the 16th of every month in TTT. Okay. So, ayan ha, tignan din natin to, no? Kasi ang sabi nila, every 16th of the month. So, ibig sabihin, expect natin, no? Na yung payout schedule natin is every 16th of the month doon sa mga third dividends, individual returns, and principal. Principal, ibig sabihin kapag bumalik na or ibabalik na yung principal, yan, every 16th of the month yan, okay? So, ayun, yun lang naman. Punta na tayo sa dashboard. May tanong pa po ba? Dapat po ba mag-create ng account sa Bitmart and i-connect sa Titan account naming? Ma'am, oh yes, matagal na po itong sinasabi namin na kailangan nyo pong mag-create ng account sa Bitmart, no? Kailangan nyo pong mag-download ng apps ng Bitmart. Ang pag-connect naman ng Titan ang pag-connect naman sa Titan is kukunin mo lang yung wallet address ng Titan wallet mo, deposit by crypto, 'di ba? Tapos yun na yung doon mo na makukuha para ma-connect mo kay Bitmart. Okay. Go pa ba kayo? Mag-dashboard walkthrough tayo. Sige, pakita ko sa inyo ang ating dashboard ha. May boses pa naman ako. Kaya pa. Yan, para lang dun sa mga talagang ang dami kasi talagang
hindi makasabay doon sa ay, teka. Yan, maraming hindi nakasabay doon sa mga updates. Kaya, sige, mag-dashboard walkthrough na tayo. Okay. Teka ha, i-close ko muna to para sa mismong start talaga tayo magsimula. I-log out ko muna siya. Okay, ito yung itsura ng ating Titan kapag nag-login ka, no? Punta ka lang sa www.titancapitalmarkets, no? Dagyan ng s.com, no po, login. Sa Chrome mas madali, sa cellphone doon ako mas madali mag doon mag-login sa Chrome para naka-save na automatic. The next time na mag-login ka, nandoon na siya. So ilagay lang po sa mga bago ha. Yan, punta ka dyan, login ka dyan. Tapos ito yung website to, nasa baba. Ayan, titancapitalmarkets.com, login. So, yan sa taas, yung nakikita. Sundan nyo lang po yung security code. Yan. Tapos, gayahin nyo lang yan yung nasa kanan. Tapos login. Okay, tapos karamihan ito yung iba nalilito sila, ayaw daw mag-move ng puzzle. Hindi po yung mismong puzzle ang pipindutin ninyo, ito po, yung merong arrow. Yan, yung sa baba. Yan yung blue, nakita nyo yung blue. Kailangan mag-swak siya. Okay? Kasi pag nag-swak siya, ayan, pupunta na siya sa dashboard. So, ito, kapag may nakita kayong ganito, no, kapag may nakita kayong ganito sa dashboard, white paper ang tawag natin dyan. Ito yung mga updates, no, na ilalabas ng company every day or kung possible na meron siyang mga memo or updates. Yung mga sinabi ko sa inyo na updates kanina, dito po yun nanggaling. Okay? Basahin natin ha para sure na yung pagkakaintindi ko is ganun din yung nakalagay dito sa memo. Okay? Important update, existing TTT credits and wallets. Ayan, dear Titan Capital Markets Global members, we hope this memo finds you well. Ugaliin po natin na magbasa po ng mga memo sa white paper kasi kumbaga ibinibigay po ito ni company para magkaroon tayo ng update, para magkaroon tayo ng awareness. Hindi yung kapag nag-appear lang to i-ignore nyo, hindi po. Basahin nyo po siya, okay? Kasi every now and then meron po siyang mga updates. First and foremost, we extend our sincere congratulations to all for the successful listing of TTT on Bitmart Exchange. This achievement reflects our collective efforts and commitment to growth. Ayan. So, ano po yan ha? Sabay-sabay nating basahin. At Titan Capital Markets, our priority is to ensure the stable growth and safety of our members' funds. In light of the recent listing in Bitmart Exchange and in accordance with the terms and conditions agreed upon, we must maintain TTT price at 2.5 or higher for the next 3 months. Okay? So makita nyo sa Bitmart, di ba, nasa 2.5 yung dollars natin. Kailangan daw yun na ma-maintain or mas tumaas pa for the next 3 months. To address market dynamics and promote long-term stability, we are implementing the following changes to our TTT credits and associated wallets effective 16th January. Okay, so ito yung tinakal natin ha, binabalikan ko lang para makita nyo na saan ko ba kinuha yung mga update na binigay ko sa inyo. Lock-in period. Starting from 16th of January, there will be a 45-day lock-in period for all TTT credits to counteract potential price manipulation and ensure stability. Yan. So, magandang explanation na po ito ha, na para po tayo ay masigurado natin na maging stable po yung ating token o yung ating company. Okay? Para maiwasan po yung price manipulation. Wallets breakdown. Yan, TTT1 wallet. Lock with 6-month vesting period. Ito yung pinaliwanag ko kanina sa inyo. 10, 10, 15, 15, 25, 25. So vested credits transferred to the TTT distribution wallet.
Yung TTT2 wallet, ganun din po, katulad ng pinaliwanag ko kanina sa inyo, 20, 30, 50. And TTT rewards, yan. Mamumove siya sa distribution wallet. So dito ko po kinuha yung mga info na yon, no? Nagbigay lang na sa atin ng magandang slides yung ating mga mentors. Okay, after January 16, 2024, available functions include withdrawal, trading, transfers, and AI bundle subscription up to 100%. Okay? So yan po. Isa pa, meron pang isa. Ito naman yung TTT wallet consists of TTT purchase from Bitmart. Ang function naman nito, kapag bumili kayo ng token nang galing sa Bitmart, yung function niya, pwede siyang ma-withdraw, pwede siyang i-trade, pwede siyang i-transfer, pwede siyang ibili ng AI bundle, and pwede po siyang ibili ng subscription 100%. Okay? Hindi mo kailangan ng ibang token kung gusto mo. No? Basta nasa wallet mo, pwede siyang magamit 100%. Royalty wallet naman consists of royalty rebates. Ito yung katulad ng pinaliwanag ko kanina. Inuulit ko lang po ha para makita ninyo kung ano nakalagay sa white paper. Consists of royalty rebates. Functions include purchasing subscription. Hanggang 70% naman yung pwedeng magamit sa royalty wallet and pwedeng mag-transfer. Distribution wallet, ayan yung consist ng mga vested ng token 1, token 2, at rewards credits. Yan. Dito po yan lahat. To summarize, a 45 lock-in period will apply to all TT3 credits before 16th of January 2024. However, this does not affect all newly generated income. Rewards after 16, ito yung sinasabi ko na after 16 ng January, monthly payout for individual rebates, their dividends, and principal will be set on 16th of each month effectively immediately. So, expect nyo yan, every 16th of the month po tayo makakakuha, no, ng mga monthly payout natin. We appreciate your understanding and continued support as we work together to ensure the success and stability of TTT on Bitmart Exchange. Should you have any questions or concerns, please feel free to reach out to our support team. So meron po tayong support dito sa dashboard. Pwede po kayo doon mag-message. Okay, yun lang naman nun. Dalawa na yon. So dito na tayo. Kapag gusto nyo na mawala itong white paper na ito, i-click nyo lang kahit saan. Yan, dito. Yan, lalabas ka na dyan. Okay? So itong account na to, ayan. Sayang kasi hindi siya nakaabot sa 554 na lang din pala siya. So talagang tinapos ako sa pag-a-assist talaga no, pero thank God pa rin kasi thankful pa rin siguro dahil hindi siya nag-rank kung hindi siya nag-rank ng junior partner kasi kailangan pag nag-junior partner siya kailangan mag-senior ako para makakuha pa rin ako ng percentage. Kasi kung siya yung nag-junior partner wala na akong makukuha doon sa kanya. So ano pa rin naman kasi akin pa rin namang account ito pero yun nga nakakapanghinayang lang pero still kasi ang rank progress po natin ang kailangan na po natin is 3,000 US dollar para po magkaroon tayo ng junior rank. Yun yung magkakaroon ka ng 2% na rewards doon sa account mo, no? So ito yung sa mga account ko ha, kasi tatlo po yung account ko. Okay. So dito makikita natin, no? Diyan, ito naman makikita nyo naman yung language. Kung halimbawa tulad nung nakaraan, meron kaming customer na Germany, o yan, pwede mo dito ipahanap diyan kung ano ba yung mga language nila, no? So, yan. Tapos ang settings, dito mo makikita yung my profile, yung change login password, change transaction password pag nagkaroon ng problema. Basta kailangan lang alam nyo yung email ad na ginamit nyo. And reset transaction password, pwede din po yan. Halimbawa, pinagkatiwala mo kay upline yung ano mo, yung password mo, tapos gusto mo nang palitan, pwede yan. Anytime, pwede mo siyang palitan. Kapag reset naman, nakalimutan mo yung password mo, nakalimutan lalo na yung transaction password kasi hindi ka makakapag-transact na kahit ano, transfer, pagbili, pag-withdraw, hindi ka makakapag-transact kapag hindi mo alam yung transaction password mo. So, ang gagawin mo dyan, i-reset mo siya. Kailangan lang, alam mo kung ano yung email na ginamit mo dyan para ma-reset mo siya. Kasi magbibigay siya ng OTP. Yung Titanbot magbibigay ng OTP dyan. Okay? So, two-factor authentication, kapag gusto mo naman talaga ma-secure na yung account mo, mag two-factor authentication ka. Pero sa ngayon,
No, ako inalis ko muna kasi mahirap mag-transact kapag may two-factor authentication. Minsan kasi nag-hang siya. Okay? So pag gusto mo na i-log out, ayan dyan. Okay. Dito tayo, malalaman mo dito kung ilan yung left community sales. Ito yung total trading returns. Ito yung sa dati pa na trading. So, total earned rewards. Ito yung galing sa mga sales, direct and pairing. Yan. Yung total earned profit. Yan, pinagsama itong total earned rewards and total trading returns. Pagka may sales ka sa left community and right community, kapag ginamit mo yung link, pagka may ginamit mo yung link mo sa left or yun sa right, and yun yung mga personal na referral mo or yung sales ng baba mo sa left side. Okay, dyan makikita. Tapos sa right side, dyan din makikita kung magkano yung total sales. Total number ng subscribe account sa left, kung ilan na yung tao nasa left ng account na to, nasa 27 na. Sa number naman sa right, 23. Okay? So, dito naman makikita yung total trading amount or left community. Total trading kung ilan yung amount ng left right community. So, ito ay nakapaloob pa kasi dun sa dating trading. So, hindi natin makikita dito yung sa TTT kasi iba na siya. Okay? So, dito makikita natin yung token price na $3. Ayan, pag na-disable ang account, ano ang gagawin? Ayan, pakita ko sa inyo, dito kayo pupunta pag na-disable. Makisuyo kayo sa upline ninyo. Punta kayo dito sa support. Yan, yan, support. Yan, tapos maglagay lang kayo dyan, disable account. Ganun. Tapos mag-drag ng, maglagay ng file, screenshot na naka-disable, tapos message na kindly check the account of my downline. Ganito, i-apply ng makikisuyo ka kay upline na na-disable yung account niya. Ganun. So, i-send mo na yan, i-submit mo na, and then wait ka. No, wait ka for, hindi ko, ako kasi parang kinabukasan ko na tinatry mga 24 hours. Pero minsan naman, nagre-reply naman sila kaagad eh. Yan ha, sa support. So, diyan ka po diyan ka po maglalagay pag na-disable ng yan sa support po. Okay? Ito po yan makikita. Yan, referral, dashboard. Yan. Dito yan sa more. Tapos sa baba, support. Okay? Yan. So, sige lang, maglagay lang kayo ng mga question nyo habang nag-explain ako. Tapos pag gusto nyo ibalik, dashboard, pindutin lang po ito, dashboard. Yan, nakikita ko naman yung mga nyo. Nakikita ko naman yung mga question niyo sa chat box. Okay. Dito na tayo. Dito nyo makikita yung token price natin, $3. Although sa loob ng dashboard natin, ang token price natin is $3. Ito yung sinasabi ko na mas advantage pa rin kapag nagbenta ka within this dashboard, no? Kasi $3 yung token price. Sa pag Bitmart kasi is 2.5. Pero yun nga, obligado pa din po tayo na mag-transact talaga kay Bitmart. Kaya ang mabibili mo doon na token is worth 2.5, tapos dito ay $3. Pwede mo siyang ibenta ng $3. Okay? Although maganda, masarap bumili sa Bitmart kasi nga mura siya, 2.5. So, paano mo nakikita yung mga transaction? Yan, example tayo dito kay token 1. Ito yung kay token 1, yung pinakita kanina, kung meron daw itong laman, no, kung may laman daw yan, ako kasi inubos ko lahat yan, token 1, token 2, dito lang ako sa reward nagtira. Itong account po na ito, may royalty siya kung makikita ninyo, TT Royalties Wallet. Ayan, kasi po siya po ay naka 300 na subscription. $3.4 na daw sa Bitmart. Di mas mataas pala sa Bitmart, ano? So, hindi ko pa na-check. Okay. So, ayan. Dahil itong account na to, naka 300 siya na subscription, tapos meron siyang staking na more than $500. No? Kaya meron siyang point, tingnan natin yung transaction history niya. Ayan, no? Meron siyang 0.05 na royalty. Diyan mo kikita yung mga transaction, ha? Transaction date. Yan. Kapag kung sino yung nagta-transfer. Yan. Tapos ito yung royalties payout. Yan, oh. Okay, royalties payout. Ayan, makikita nyo, oh, may royalty siya. Everyday siyang may royalty. Dun sa mga nagtitrade sa baba. Yan, dyan yung makikita. Kapag nakuha mo yung $300 na subscription, tapos meron kang $500 na, meron kang $500 na
Trading above, yan yung may mga royalties everyday po, no? Everyday yan nakikita diyan. Yan. Hmm. Kaya umabot na siya ng 2. Yan, umabot na siya ng 2.3 sa royalty. Nakikita mo naman diyan, ayan si system ang gumagawa. Okay? Malinaw po. So balik ulit tayo kay dashboard. Pindutin mo lang si dashboard. Yan, yung token 1 naman, ito naman yung transaction history. Diyan mo rin makikita yan kung ano yung mga transaction na nangyayari. Yan, transfer out. Yan. Pag nag-transfer sa mga downlines, yan, no. Kapag ka nagpapabili, yan, yung mga ganyan. So, dyan nakikita yan, okay? Yun, dito rin nakikita kapag nag-upgrade, kapag nagko-convert, conversion compensation, ito yung admin, nung nagkaroon ng adjust admin, ito po yung kinita ng account na to sa adjustment for 56. Kasi nagkaroon siya ng kita dito ng 436. Okay? Nagkaroon siya ng kita nung December. Ayan, December 16, 20, 436. Yan din yung makikita po no, kung magkano yung pumasok dito sa token 1. Yun yung mga time na nandun yung adjustment ng company na na-convert sa token. Okay? So, ito yung 436 na pinasok niya, nasa equivalent kasi siya ng 2.25. Dapat 1.5 siya kasi ako mismo, kung 'di ba dati kung tayo mismo yung nag-convert 1.5. Eh 'di ba nagkaroon nga ng adjustment yung company na i-convert niya lahat sa 2.25. Kaya nung nangyari yon, nagkaroon siya ng adjustment, ibinalik niya sa akin yung 456. Okay, so yung kinita ng account na to is nasa 800. Nasa 900 plus nung time na yon, no? Kaya ayan, nakaka-bless. So, yan, no, 912. Naipon siya 912. Yung kinita niya that time. Okay? So, yan yung kasagsagan na inilabas no December 16. Kaya ang sarap ng New Year at Christmas natin. Yan. Tapos siyempre nag-upgrade para magkaroon tayo ng naging $300. Yan, nag-upgrade tayo dyan. Tapos yan, subscription re-entry. So, ayan yung mga transfer out, transfer in, dyan mo po makikita yan ha. Okay. And then ano ba tayo ngayon? January 1? January 4 pala to. Dito nyo makikita yung iba pang transaction. Pwede nyo i-type dito, no? Pwede nyo i-type dyan. Halimbawa, January 1 hanggang January 16. Yung mga transaction. Search. Yan. Yan yung pumasok naman. Nung time na yon, ayan, yung maraming mga nagpapa-transact sa atin, token 1, token 2. Yan yun. Okay? May mga bumibili, may mga nagbebenta. Yan, isa po tayo sa mga tumutulong magbenta sa mga downlines ng mga token. So, token 2, ganun din po. Diyan yung makikita sa ang token 1 kasi, yung mga pumasok dyan, nung before October 1 naman. Dito pumapasok lahat yun sa token 1. Yung token 2 naman, yung mga nag-join mula nung October 2. Yan, dyan naman pumapasok. So, hindi ko alam kung may transaction history ba to. May mga nagpasa. Wala. Kasi nga, nasa token 1 ako that time dahil nga nag-join itong account na to before October 1. Okay? Kapag after October 1, doon ka naman makakakita ng token 2. Kaya, tignan mo kung kailan ka nag-join. No po, doon mo makikita ka bakit ka mayroon token 2. So, TTT Wallet, yan, dyan mo rin makikita. Ito, yung TTT Wallet, ayan, transaction history. Dyan mo din makikita kung ano na mga pumapasok. Wala pala to kasi doon ako sa isang account nagpa-process. So, sa TTT Wallet kasi, dito mo makukuha, ayan, no, pagka halimbawa, magbibili ka na, no, sa Binance, deposit by crypto, ito, yan. Tapos kukunin mo lang. Ngayon po, dati kasi TRC20 tayo. Ngayon hindi ka na malilito kasi isa na lang BEP20. TTT, continue lang. Tapos kunin mo yung wallet address. So, wallet address na ito, yan, lalabas yan. Ito yung ikakopy mo. Yan yung ilalagay mo dun sa Bitmart. So sa ngayon, yung process na lang, ako kasi hindi pa po ako nakakapag-process ng personally.
Pero based dun sa nakita ko doon sa YouTube ng mga sa presentation or sa ni-record ng mga uplines natin, bumili sila ng USDT sa Binance, yung katulad ng ginagawa natin. Tapos from USDT, ita-transfer mo sa Bitmart. Okay? So, yung wallet address mo sa Bitmart, yun ang ilalagay mo doon sa kay Binance. Tapos pag nasa Bitmart na siya, yung USDT mo, ibebenta mo yun to, ita-transfer mo sa token, ibebenta mo yung token or hindi pala ibebenta. Ilalagay mo itong wallet address mo na ito doon sa Bitmart kung gusto mo na ilagay dito sa wallet yung token mo. Okay? So, kailangan lang na yung USDT, ita-transfer mo muna siya sa TTP. Okay? Tapos kapag TTP na siya, ito na yung wallet address mo na ilalagay mo kay Bitmart. Okay? May mga video na po tayo niyan ha. Hindi ko na yan isa-isahin para naman po hindi tayo tumagal. Okay? At marami tayong matakel. So may video na po yan, nasa mga GC na po. At pag ako po ay gumawa din, magawa din po ako ng video from Binance naman to transaction ng Binance to Bitmart. Okay, royalties, pinakita ko na kanina. Ito yung TTT distribution, transaction history. Yan, may mga question ba? Sige lang ha. Yan. Yan, ito yung TTT distribution. Yan, yung TTT reward niya na-convert. Kasi ito po ay kinuhanan ko na, nag-transfer na ako dito. Makita nyo mamaya, nag-transfer na ako. So, ang natira na lang sa kanya is 28. So, yung natira sa kanya ng 28 ng TT reward, so yun yung na-transfer. Yun yung na-transfer dito sa distribution wallet. Okay? So, sa transaction naman, pag transfer, ito po kung paano mag-transfer. Halimbawa, ito distribution, TT distribution. Transfer credit. Pag mag-transfer credit ka, enter amount, kung magkano yung ita-transfer mo. For example, yan, 28. Yan. Tapos halimbawa, ita-transfer ko dito kay AJDGB05. Tapos yung remark, ay hindi, wait lang. Type ko na lang pala kasi yung password niya. Yan, i-type natin yung receiver name. Yan. I-type mo lang kasi kapag in-automatic mo siya na nakalagay doon, yung transaction password ni AJDGB, siya yung mapupunta dito sa transaction password. Eh, kailangan ng transaction password dyan is yung itong account na to ni Boss03. Yan. Tapos, halimbawa, maglagay ka ng reward, kung halimbawa exchange, kung halimbawa may bibili, ganun. Pero kung wala naman at sa'yo naman yan, pwedeng kahit hindi ka na maglagay. Okay? So, syempre, hindi natin uubusan ng laman yung 0.423 na yan. So, isubmit mo na, transfer credit, submit. Yan, no? Oh. Yan ang lalabas. Pwede mo screenshot yan para ipakita mo dun sa taong papasahan mo and then confirm. Yan, successfully transferred na siya. So, ibig sabihin, pag ni-refresh mo si dashboard, yan, no thanks. Pag ni-refresh mo si dashboard, makita mo si distribution, wala nang laman, 0.43 na lang siya. Nailagay na dun sa isang account ko. Okay? So, ganun po yung pagta-transfer. Sa TT Rewards naman, ito, wala pang pumapasok kasi wala pang pasok itong grupo nito down the line. Pero kapag ka may pumasok naman, transaction history, makikita mo yung rewards dito. Ayan. Ayan, no? Distribution, 28. Okay? So, ito yung mga naging rewards nito. Yan, dito mo makikita lahat yung mga transaction. So, kapag ka gusto mong makita at balikan kung ano yung mga transaction date, pwede mo ulit ilagay dyan yung date, kung kailan, and then kung hanggang saan ang gusto mo. Tapos search. Okay? Pag reset, hindi ko alam, mapipindot tayo kung pindutin yan. Mawawala lahat. Yan. So, be careful lang po no sa pag ano ng pero i-explore nyo yung dashboard nyo ha, marami kayong matututunan diyan. Okay? So ayan no, pumapasok bonus pairing. Nung 16 pala pumasok, ayan $10 interest, 10 token
bonus payout, referral bonus at saka pairing bonus. Ayan, mayroon tig 10. So, ayan yung naging balance niya. Okay? Ayan yung magta-transfer out, transfer in, yan. So, ito yung mga bonus payout makikita mo dyan. 103, yun yung kinita niya dun sa staking interest niya nung January 15. Dalawa kasi yan, 102 and 103 yung kinita. So, sa mga nagtatanong kung papaano pala, ayan, punta tayo sa TTT portfolio ha. Kung papaano kinocompute, yan, kasi ito ay naka 180 days, yan. Pupunta lang kayo sa TTT portfolio. Yan, TTT portfolio, tapos ito yung makikita ninyo. Okay? So, kung makikita nyo dyan, nag-start to lahat ng December 16 kasi yun yung pinaka-cut off natin, December 16. Tama? Ito yung una na naglalaro-laro pa ako. Yan, nagpasok ako ng 9 token. Yan, tapos itong 444 token na to, yun yung value niya ng $1,000 nung time na yun. Kaya 0.80 siya kasi 180 24%. Paano computein yung 24%? Simple lang din po. 444.444 yung anim na yan. Yan, i-times 24% mo lang. Makuha mo na kung magkano yung expect mo, no? So kapag ka may calculator ka dyan, yan, yung 444.4, yan, tingnan natin kung tama, times 24%. O, tapos, di ba, 108 ang nakalagay dyan. Yan, makikita mo dyan kasi 24% siya, ito na yung kinita niya. Okay? Nung time na yon. Yan yung pinaka-total. So, 180 days, naka-lock-in period yan na 6 months. Sa akin, 106.66. Mas mataas pa pala to 108.2666. Yan. Kung nakita nyo yan, 0.80. Point 8, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, times 30. Ay, hindi. Ang 30 days pala, i-divide mo siya sa point. Sa point 24%. Ayun, basta ako yung computation ko na ginagawa dyan, 444.4444 times 24%. So, yun makuha. 108 ang nakalagay niya dito, sa akin 106. Pero okay pa din, mas malaki yung kanya. Yan, so ito naman 444. Point, yan, 888. Yan sa mga nagtatanong. Ganyan lang po. Diyan nyo naman din makikita yan kasi pagka natapos na po yung inyong 1 month, yan, dyan yan lalabas. So, ito kasi, yung pinakita dito, ito yung nung December 16 pala ito. Okay, tignan natin yung January 1 hanggang 17. Oh, bakit nag-error siya? Ito kasi yung 1 month niya. Ito yung token na pinasok ko, 9 token, tsaka 14. Yan, available amount and date niya sa June 12. So lahat po ito naka-lock-in period ng 180, kaya yan ay 24%. Dito makikita yan, no, rewards percent, 0.8. Okay. Staking amount. Ay, 17 pala kasi tinanggan natin yung 16. Kung makikita natin. So, yung sa mga nagtatanong ng reference number, ayan, yan yung mga nasa stake niya, available amount. Kasi 1 month pa lang pala to, nitong January. So, ito na yung kinita niya. Maano kasi ang transaction ko dito sa account na to eh. Konti lang. So, sa staking report naman, TTT staking report,
Ayan pala, dito pala natin makikita sa staking report. Yan, ito yung value. Yan, ito yung value po na, ayan, halimbawa, 444.4444. Yan o, nasa 1,000 US dollar siya. Yung nasa distribution wallet po ba pwede gamitin pang dagdag sa subscription? Yes, Coach Marian. Kanina ko pa po sinasabi, yes, pwede po siya. 70% pwede. Tapos, 21% po ba o 7% yung before? Nung yun sa atin, sir, na pinasok na natin, kapag naka 90 days, 21%. Kapag naka 180 days, 24%. Pero yung January 16 onwards, yun na yung magsisimula yung 7%. Okay? So, ayan, makikita nyo unit price, nasa 3. 3 token tayo ngayon. Yan, yung mga staking rewards. Diyan yung makikita lahat yung transaction. Everyday nga yan eh. Oh. Yan pala yung hinahanap ko kanina dun sa portfolio. yung taking, tawag daw, yung portfolio, TTT portfolio, dun lang makikita kung magkano yung trinade mo. Yung sa staking report, dun makikita lahat kung magkano na yung kinita. No, nandyan lahat yan. Nandyan lahat ng transaction. Yung ganda ng kulay nito. Yan. So, dito yung first, last. Yan. Okay, malinaw na po ha. So, punta tayo ulit kay dashboard. Ano pa ba yung gusto nyong malaman? Basta yung TTT reward, pwede na siya ma-withdraw pag January. Ako may ina-expect ako ngayong January 19. Yan, ano siya, 200, nasa 889. So, para nasa $2,000 din. So, tignan natin. Pag pumasok sa reward, itry ko yung i-withdraw sa Bitmart. Yan. So, withdrawal history, transaction history, yan dyan. Dyan lang makikita yung lahat. Basta lahat ng mga gusto ninyong makita sa mga transaction dito sa tatlong dot. Okay? So, sana tayo? Community. Ito pala. Bundle. Yan. Ito po, Coach Marian. Kapag nag-open kayo ng inyong mga dashboard, yan ang makikita nyo sa baba. Ito yung piniliwanag ko kanina. Ito na yung pinaka-itsura ng dashboard natin, ha? Fabulous AI Bundle, ito yon, $100, 33.33. So, pwede mong gamitin yung distribution mo dyan na 70%. So, paano mo kukunin yung 70%? 33.333 times 70%. So, lalabas dyan 23.333. Tapos yung 30%, yun yung, hindi pala, sorry. AI bundle pala ito. Ang AI bundle pala ay 50-50. Sorry ha. Yung sa subscription, ito, yan. Ito sa subscription, dito mo pwedeng gamitin yung 70%. Subscription pala yung sinasabi mo. Dito mo siya pwede gamitin, ha? Yung computation kanina na 70% na 23.33. Tapos yung 30% na 10 token sa Bitmart manggagaling. Pag dito naman, pag AI bundle naman, ito yung 50-50. 50 lang yung pwede mong makuha dito. So, i-divide mo lang yan sa dalawa para makuha mo. Yan, divide. Mas madali na nga mag-compute pag ganyan 50-50, no? Yan, i-divide mo lang sa dalawa. So, 16.66666 ang kukunin mo sa distribution mo, kung meron laman yung distribution mo. Tapos, dito sa Titi Wallet, dito mo ipapasok yung another 16.66. Ito yung manggagaling na deposit by crypto. Yung kukunin mo sa Bitmart. Okay? So, yan yung pinakita ko sa inyo kanina. Yan ang itsura. Ayun, yung pangalan, Hermes AI Bundle, Athena AI Bundle, Poseidon AI Bundle, Zeus AI Bundle. Yan, Fabulous and Ultra. So, nandito rin makikita ninyo kung magkano yung monthly rebates. Yan, kung magkano yung amount ng token. So, nasa Athena AI Bundle, yan, kapag ka naka 500 ka na amount na to, token, hindi, 1,500 minimum o 500 token, may 10 to 12% ka na. So yan, kapag ka meron kang naka 300 ba, naka 300 ka na subscription, ito, naka 300 ka na subscription, tapos meron kang trading na 1.5 dito.
Yan, magkakaroon ka na ng royalty. Ay, hindi, iba pala to. Athena AI bundle, nalito tuloy ako. Basta sa subscription, kapag naka 300 ka, minimum trading 500. Ito pala yon. Ito pala tayo, nalilito na ako. Minimum trading $500. Yan yung may royalty ka na 0.05, yung pinakita ko kanina. Okay? So, nag-stop daw siguro dahil sa AI bundle, hindi man kasama sa ang subscription kasi pag meron kang 500 na minimum, 500 maximum trading dyan, 3,000 eh. Ito naman, nakabase naman kasi ito sa interest. Kapag naka 1.5 ka na trading, 10 to 12% ka interest. Okay, huwag kayong malito ha. O medyo nalilito kanina. Huwag kayong malito. Basta kapag naka 300 ka, tapos meron kang 500 na trading, meron kang royalty. Okay? Dito naman, ang pinaka-minimum ng Athena para magkaroon ka ng 10 to 12%, meron kang minimum na 1.5 dapat or 500 na token. Okay? Malinaw po ha? So, yun yung mga subscription. Nandiyan na rin naman yung computation. Para hindi kayo mahirapan, i-times nyo lang siya sa 70%, yun ang kukunin nyo sa distribution. Yung 30%, yun yung ipapasok nyo dito sa wallet. Dito sa wallet ha, the deposit by crypto. Okay? Naririnig pa ba ako? Medyo namamalat na ako ha. Ano pa gusto nyo malaman? Yan, dito na tayo. Staking report, AI bundle portfolio. Wala pa to kasi hindi man to nag-avail ng AI. Yan, makikita nyo, pagka ng mga nag-avail ng AI bundle, dyan na papasok AI bundle portfolio, okay? So, report. Tingnan natin yung report. Ayun na yung ating kanina eh, yung history ano natin eh. Staking report natin eh. Yan. Dati pa to mga third dividends, partner rewards.